Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad at kasarian. Ito ay kusang dumadating sa ating buhay na may kaakibat na saya at kabiguan. Isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga nakikinig. Avid listener niyo po ang aking pamilya at talagang walang pinapalampas na kwento. Kaya sumubok po ako magpadala ng aking sariling kwento. Ako po si Josephine at gusto ko po sanang magbahagi sa inyo ng aking personal na karanasan noong naaksidente ako at kinailangan ko mag-leave sa trabaho, at habang nagpapahinga ako sa aming bahay ay may nakilala akong lalaki na lumitaw sa may kabilang highway noong bumuhos ang malakas na ulan, at siya ang nagligtas sa akin sa magnanakaw na namasok sa loob ng aming bahay. Hindi ko sukat akalaing darating ang panahon na magmamahal akong muli sa isang hindi inaasahang pagkakataon na nilalang ng kadiliman. Masasabi kong naniniwala ako sa mga aswang, maligno, laman lupa, engkanto, tiyanak at iba pang mga nilalang na hindi mapaliwanag ng sensya. Dahil noong bata pa lang ako ay lumaki na ako sa probinsya. Doon kami nagmula ng aking mga magulang kasama ang aking mga lolo at lola. Nagsumikap ang mga magulang ko na umasenso at gumanda ang buhay. Kaya naman, noong medyo nakakaluwag na sila sa buhay, ay naisipan nilang magtungo sa syudad. Kasama kaming mga anak para doon maipagpatuloy ang pamumuhay. Kahit naman nagtatrabaho na ako sa syudad, ay hindi pa rin nakakalimutan ang magagandang kaugalian na itinuro sa akin ng mga lolo at lola ko. Gayon din ang mga kwentong kababalaghan sa aming probinsya. Taong 2000, naaksidente ako. Nahulog ako sa hagdan ng bahay ng aking katrabaho sa mismong kaarawan nito. Kaagad na kumuha ng ambulansya ang katrabaho ko at siya mismo ang gumastos sa pampahospital ko. May kaya naman kasi siya sa buhay at bukod sa opisina ay marami pa siyang mga part-time job. Nabanggit ng doktor na nabalian ako ng buto at kinakailangan kong magpahinga ng matagal na panahon bago bumalik sa aking trabaho. Pinagbawalan din ako sa pagpupwersa ng aking tuhod at paa. Halos inabot ako ng 1 buwan bago ako nakarecover. Nakakainip na ang leave ko, kaso wala akong magawa kung hindi sundin ang utos ng doktora. Naisip ko kung gaano na kadami ang mga reports na kailangan kong magawa at tapusin. Siguradong hindi kakayanin ng mga katrabaho ko na mag-overtime para lang magawa ang mga naiwan kong trabaho sa opisina. Pinayuhan ako ng mga magulang ko na kinakailangan ko pa ng 1 linggo para tuluyang makapagpahinga at makalakad ng maayos. Hindi ko na yata makakayanan ang 1 pang linggo. Pakiramdam ko ay magkakasakit ako kapag hindi ako nakapagtrabaho. Sa paglalakad ay naiinip na din ako at gusto ko na makalakad ng mabilis. Ilang taon na din ang lumipas noong namatay ang napangasawa kong long-time boyfriend dahil bumangga ang minamaneho niyang kotse sa isang rumaragasang sasakyan. Malaki ang kanyang naging pinsala sa ulo. Nagkaroon siya ng blood clot hanggang sa naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nasa 23 ako noong mawalan ako ng asawa at talagang sobra akong nagulat sa mga nangyari. Hindi kami nabiyayaan ng anak at masasabi ko na mabuti na rin iyon dahil kawawa ang aming magiging anak. Maagang mawawala ng ama. Matagal akong nagluksa noon at hindi ako nagmahal muli. Hindi ko sinubukang magkaroon ng nobyo pero pumapayag ako makipag-date para lang makipagkaibigan at makipagkilala. Umabot na ako sa edad na 29, subalit hindi ako tumatanggap ng mga manliligaw. Masaya akong nakakakilala at nakikipag-usap sa mga lalaki para lang malibang ako, kaso hindi ko kayang magbigay ng pagmamahal dahil hindi pa ako handang magmahal at maghanap ng ibang lalaki na pupuno sa malungkot kong puso. Posibleng may darating na lalaki na para sa akin sa takdang panahon. Kasama ko sa aming bahay ang mga magulang ko
dahil may sarili na din buhay at pamilya ang mga kapatid ko. Bunso ako sa aming magkakapatid, kaya kasama ko ang aking mga magulang at sila ang nagsisilbing lakas ko, kaya nakarecover ako sa pagkamatay ng aking asawa. Noong una ay nahirapan ako sa paggamit ng saklay, pero dumating sa punto na nakayanan ko na rin na maglakad. Subalit hindi ko mapersa ang sarili ko dahil medyo kumikirot ang aking mga tuhod at paa. Isang ordinaryong araw ng Sabado, inip na ako sa loob ng aming bahay. Lumabas ang mga magulang ko para maggrocery at ako lamang ang naiwan. Kakatapos ko noong manood ng mga programa sa telebisyon. Gusto ko na talagang bumalik sa trabaho. Ako kasi ang taong hindi sanay na walang ginagawa at gusto ko parating nagtatrabaho. Hindi ako mahilig magpahinga sa oras ng trabaho at magpatulog-tulog. Masipag ako at gusto ko nakakatapos ako kaagad ng mga gawain. May mga pagkakataong tumatawag pa rin sa aming telepono ang mga lalaki ko nakikidate na inaalok akong lumabas para makipag-date at maligawan ako. Subalit wala akong gana, lalo pa at naaksidente ako. Minabuti ko pang prangkahin sila na wala silang maaasahan sa akin at mas makakabuti kung magiging magkaibigan na lang kami. At ayoko nang palalimin ang aming pagkakakilala. Sa puntong yon ay doon pa lang sila tumigil sa pagtawag. Pakiramdam ko ay nagiging malupit ako sa kanila, pero ayoko silang paasahin sa wala. Total talaga namang wala akong nararamdaman, kaya bago pa sila mahulog ng tuluyan ay matapos na ang aming komunikasyon. Tinamad na akong manood ng telebisyon. Hindi pa rin naman ako nagugutom at hindi rin makagawa ng mga gawaing bahay. Nag-isip ako na mapaglilibangan noong mga oras na iyon. Maya-maya ay dumako ako sa may bintana at balak kong tumingin kung ano ang kaganapan sa labas ng bahay. Baka sakaling magkaroon ng diversyon ng isip ko. Hinawi ko ang kurtina at dumungaw ako sa bintana. May napansin akong isang binata na sa tansya ko ay nasa 20 mahigit ang edad. Medyo may kabataan sa akin kung titignan. Mistiso at matipuno ang pangangatawan. Nakasuot siya ng puting t-shirt at maong nakupas. Basang-basa siya sa ulan. Naawa ako sa kalagayan niya dahil kita ko na nanginginig siya sa sobrang lamig habang patuloy ang malakas na buhos ng ulan. Naisip ko na gusto niyang tumawid sa kalsada, subalit hindi niya magawa dahil marami sasakyan ang lumilitaw at mabibilis na umaandar. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nag-alala sa kanya. May bahagi ng utak ko ang gustong lumabas ng bahay kahit pakiramdam ko ay delikado dahil madulas at maulan sa labas ng bahay. Nakipagsapalaran ako. Tumayo ako at sinikap kong maglakad kahit hindi pa ako ganoon kalakas. Hinanap ko ang malaking payong na sisidlan at nagumpisa akong lumabas ng bahay. Tinanaw ko ang binata at napansin ko na wala nang sasakyan sa kalsada. Sinenyasan ko siya na lumakad patungo sa kabilang daan at sumunod naman siya sa sinabi ko. Mabilis siyang kumilos ngunit ganoon na lang ang ikinabigla ko nang lumitaw ang isang malaking truck. Kahit na medyo sumasakit pa rin ang paa ko, ay sinubukan ko siyang lapitan at kamuntik na kaming parehas na masagasaan ng rumaragas ang sasakyan. Mabuti na lang at nahawakan ko ang kanyang damit. Kaso ay tumilapon kami sa tabi ng kalsada pagkadaan ng truck. Ininda ko na naman ang sakit ng paa ko. Tinulungan ako ng binata na makatayo. Parang wala namang masamang nangyari sa kanya. Medyo nasaktan ang tagiliran ko at bahagyang kumirot ang mga tuhod at paa ko. Napagmasdan ko siyang mabuti at tila nahalina ako sa magandang hubog ng kanyang pangangatawan. Hindi ko alam kung anong mahika ang bumalot sa katawan ko at saglit na nawala sa isip ko ang kirot ng tuhod at paa ko. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Nakaumbok ang malaki niyang mga muscle at mukhang sanay siya sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Marahil nag-iihersisyo siya, kaya napapanatili ang malaki at magandang katawang lalaki na pinapangarap ng mga kababaihan. Mapula din ang kanyang labi.
Hindi ko malaman pero natutukso ako sa taglay niyang kagwapuhan. Naramdaman ko kung gaano kalamig ang kanyang mga kamay. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta at kung bakit napakatagal niya bago tumawid sa kalsada. Nagpakilala naman siya bilang Adam bago sinabi sa akin ang totoo. Aniya, inutusan siya ng kanyang ina na magtungo sa bahay ng tiyahin at may pinapakuhang mahalagang bagay. Noong pauwi na siya ay bumuhos naman ang malakas na ulan at natigilan siya sa tabi ng kalsada dahil sunod-sunod ang pagdating ng mga sasakyan. Nakipagkilala ako sa kanya at nabanggit ko sa kanya na naaksidente ako noong mahulog ako sa hagdan ng bahay ng katrabaho ko. Kaya napatigil ako sa pagtatrabaho at pinili kong mag-leave. Suwestyon niya na huwag ko daw pwersahin ang mga paa ko at baka daw lalo akong mabalian. Napangiti ako at may kung anong kilig ang bumalot sa puso ko. Nagpasalamat ako sa kanya at nakita ko na lumabas ang malalalim na biloy sa tigkabilaan ng pisngi. Nag-init ang mukha ko sa sobrang hiya. Hindi nagtagal, inanyayahan ko siya na pumasok sa aming bahay. Noong una ay nag-alangan siya pero talagang nanginginig na ang kanyang katawan at hindi ko na napigilang pilitin siyang makapasok sa bahay namin para matuyo ang katawan niya. Pumayag siya at pagkatapos namin makapasok sa loob ay kumuha ako ng malaking towel at ipinagamit sa kanya para naman matuyo ang kanyang katawan at buhok. Nagpasalamat siya sa akin at nagkwentuhan kami ng ilang saglit bago siya nagpaalam at nagmamadaling lumabas sa aming bahay. Alukin ko sana siyang uminom ng mainit na tsokolate, ngunit tumanggi siya. Nagpasalamat siya sa pagmamagandang loob ko sa kanya bago tuluyang umalis. Tinanaw ko siya sa labas ng bahay at napansin ko na may kalayuan na ang kanyang bahay at mabuti na lamang at noong makalabas siya ay tumila na ang ulan. Nakaramdam ako ng kaunting lumbay dahil nag-iisa na naman ako sa loob ng aming bahay. Gusto ko sanang puntahan si Adam sa mga darating na araw ngunit dahil hindi pa masyadong magaling ang aking mga paa, baka lalo pa ako mapasama. Iginugol ko lamang ang oras ko noon sa paglalaro sa luma naming personal computer habang nagpapatay ng oras sa paghihintay sa aking mga magulang. Maya-maya ay nakaramdam ako ng gutom kaya humanap ako ng makakain sa kusina at nagluto ako. Merong papansitin kaya nagluto ako at naglagay ng pansahog na gulay at kaunting karne bago ako nagsulong kumain sa may lamesa. Kahit medyo kumikirot pa din ang tuhod ko at paa, ay nagawa ko iyong tiisin para makapaglakad ako kahit paika-ika ang aking paghakbang. Wala pa man lang ilang minuto ay nakarinig ako ng pagtunog ng aming telepono. Tumayo ako at maingat na lumakad ng mabagal patungo sa may lamesa kung saan ko iniangat ang telepono at sinagot ang tawag. Narinig ko sa kabilang linya ang boses ni Serena na aking katrabaho at kaibigan. Kinamusta niya ang kondisyon ko at tumugon naman ako na posibleng makapasok na ako sa 1 linggo. Natuwa naman siya dahil napakarami ko na palang reports na kailangang asikasuhin at tapusin. Marami na daw akong nalipasang mga kasiyahan at mga chismis sa aming trabaho. Sayang daw at napinsala ang mga tuhod at paa ko. Kung hindi sana iyon nangyari, ay tiyak maraming oportunidad ang naghihintay sa akin at may naereto pa siyang panibagong kalalakihang kakilala. Idinagdag pa niya na talagang kinakailangan ko na makapasok dahil may pinopormahan na daw ang bago naming katrabahong lalaki. Balak daw sana niya itong ipakilala sa akin kaso hindi makapaghintay at nanligaw na sa iba. Kapag nakita daw ako nito tiyak magbabago ang kanyang isip at sa akin mismo magkakagusto. Hindi naman ako nabahala dahil hindi naman ako seryoso sa mga ganoong usapan. Napipilitan lang naman ako makipag-date sa mga inirereto sa akin dahil sa udyok ng mga katrabaho kong babae. Madalas kasi na nagkakagusto sa akin ang mga nirereto nila kaso wala talaga akong nararamdaman para sa kanila. Pinagbigyan ko na lamang ang mga katrabaho ko
kahit hindi ako interesado sa mga lalaki. Marahil iwala pa sa kanila ang lalaking magpapatibok sa puso ko. Matagal kami nag-usap sa telepono ni Serena hanggang sa inabutan na ako ng aking mga magulang. Nangamusta sila sa nangyari sa akin sa buong maghapon at nabanggit ko sa kanila ang tungkol sa bago kong kakilala na si Adam na mukhang ilang bloke lamang ang layo ng bahay sa amin. Umandar na naman ang pagiging OA ng nanay ko noong malaman niya na kamuntik na naman akong maaksidente. Hinayaan ko na lamang siyang magtaas ng boses at mangaral ng isang buong sermon sa akin. Sanay naman ako sa kanyang ugali at kahit ang tatay ko ay suko din sa katalasan ng kanyang bibig. Pero sa kabila nun ay pinayuhan niya akong pabisitahin sa aming bahay si Adam para makilatis nila ng tatay ko. Baka daw kasi matino itong lalaki at babagay sa akin. Wala naman daw masama kung magmahal akong muli. Bata pa daw ako at di pa huli ang lahat para magkaroon ako ng bagong asawa at magkaanak. Napatigil ko lamang siya sa pagsasalita nung nabanggit ko ang mga sinabi ni Serena ukol sa pagpasok ko sa susunod na linggo. Tinanong ako ng tatay ko kung handa na akong pumasok at kung makukondisyon ko na ang paa ko kapag nag-umpisa na akong bumalik sa trabaho. Positibo naman ako at pinanindigan ko na papasok na ako sa trabaho sa susunod na linggo dahil talagang namumuti na ang mga mata ko sa sobrang kainipan sa loob ng bahay. Wala na rin akong masyadong ehersisyo at madalas na napapalaki ang pagkain ko dahil wala na akong iba pang masyadong libangan. Naghanda na noon ng lulutuin ang aking mga magulang para sa pananghalian. Saglit akong umupo sa may sofa at parang may pumasok sa utak ko na muling dumungaw sa bintana. Sumagi na naman sa isip ko si Adam at nagbabakasakali akong matatagpuan ko na naman siya sa tabi ng kalsada. Hindi naman ako napansin ng tatay ko dahil abala siya sa pagbabasa sa dyaryo na mukhang kakabili lang niya sa labas. Hinawi kong muli ng bahagya ang kurtina at napansin ko na may 4 na armadong lalaking nakasuot ng maitim na t-shirt at maong ang patingin-tingin sa aming bahay. Ang isa sa kanila ay may kausap sa cellphone. Eksaktong nagtama ang paningin namin ng isa sa mga lalaki at tila umiwas siya ng tingin. Naalarma at inakit niya ang kanyang mga kasamahan na magtungo sa kabilang daan. Naglakad-lakad sila hanggang sa makalayo sa aming bahay. Ayoko sana silang pag-isipan ng masama, ngunit nagtataka ako kung bakit ganoon na lang ang takot sa mga mata ng lalaki noong makita niya akong nakatingin sa kanilang dalawa. Posibleng mga magnanakaw sila at naghahanap sila ng pupuntiryahing pagnakawang bahay. Hindi ako nagtangkang tumawag sa mga pulis. Naisip ko na mas makakabuti na magmatsyag ako pagsapit ng gabi upang makatiyak kung papasukin at pagnanakawan ng aming bahay. Hindi ko pinaalam iyon sa aking mga magulang, bagkus ay buong maghapon akong pasulyap-sulyap sa aming bintana. Dumating ang gabi at nagsimulang magpahinga ang aking mga magulang sa kanilang kwarto. Pumasok na din ako noon sa loob ng aking silid tulugan. Naisip ko na mukha namang tahimik at buong maghapon ay wala naman akong napansin o naramdamang kakaiba, kaya marahil ay masyado lamang akong nag-iisip at pati ang 4 na lalaki ay hinuhusgahan ko ang pagkatao na wala naman akong sapat na ebidensya na magnanakaw nga silang lahat. Humiga na ako noon nang makarinig ako ng tila may nabasag na bagay sa may labas. Naalerto ako at naisip ko na baka may nangyayaring masama sa aking mga magulang. Hinanap ko ang matalas na cutter sa silong ng lamesa ko at pagkatapos dumiretso na akong lumabas ng silida. Inabutan ko na patay lahat ng ilaw sa buong kabahayan. Nangapa ako sa dilim at dinig na dinig ko ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng bahay, kasabay ang dagundong ng kulog at kidlat. Kumapaka pa ako hanggang sa mabuksan ko ang switch ng ilaw. Nagliwanag ang pasilyo patungo sa sala. Ibinaling ko ang tingin sa gawing kanang bahagi nang makita ko na nakabukas ang pinto ng mga magulang ko. Pumasok ako sa loob at inabutan ko na sobrang mahimbing silang natutulog.
Pero muli kong naalarma nung makarinig na naman ako ng mga kaluskos na buhat sa may sala. Inalog-alog ko ang aking mga magulang at sinubukan ko silang gisingin, subalit laking gulat ko na patuloy lamang silang humihilik na para bang nakainom ng sleeping pills. Kaya kahit medyo kinakabahan ako ay lumabas ako ng kwarto at hinanap kung sino man ang nanloob sa aming bahay. Pagkabungad ko sa may sala ay inabutan ko ang 4 na kalalakihang nililimas ang mga alahas at maliliit na kahon. Ang isa sa kanila ay papalabas ng pinto. Binulyawan ko sila at nakatawag iyon ng pansin. Tinutukan ako ng baril ng isa sa mga lalaking may takip ang muka at nakasuot ng maitim na bonet. Nagimbal ako at halos manigas ang aking kinatatayuan. Sinenyasan ng lalaki na may hawak na baril ang kasama niyang lalaki na may hawak namang kutsilyo. Lumapit siya sa akin at habang bitbit ang kutsilyo, walang ano-ano ay bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw na nagmumula sa isa pang magnanakaw. At kasabay nun ay biglang nawala ng kuryente. May kaunting liwanag lamang na nagmumula sa kabilugan ng buwan. Kamuntik na akong mahawakan ng magnanakaw. Mabuti na lang at naging mabilis ako at nahiwa ko siya sa may kamay gamit ang cutter. Sinikmuraan niya ako. Napangiwi ako sa sakit pero nagawa ko siyang masipa, ngunit natigil kami nang biglang may lumitaw na isang figura sa may pinto. Inaninag ko ang itsura ng nilalang at ganoon na lang ang ikinasindak naming lahat. Nagbabaga ang kanyang namumulang mga mata, punong-puno ng dugo ang kanyang bibig, gayon din ang matutulis na kuko sa may kamay. Mabalahibo ang buong katawan at matipuno ang hubad na katawan. Tinutukan siya ng baril ng lalaki, ngunit mabilis itong nakalmot sa muka ng lalaking napagtanto kong isa palang aswang. Kinagat siya nito at pagkatapos ay hinila palabas ng bahay. Inapakan ko sa paa ang katunggali kong magnanakaw at mabilis akong lumabas ng bahay upang alamin ang nangyari. Sa isang sulok natagpuan ko ang aswang na may kinakain at pinagluluray-luray sa kadiliman. Saglit na nagkaroon ng kaunting silag ng liwanag at tumama iyon sa kanyang direksyon. Ganoon na lang ang ikinamilog ng aking mata nang matagpuan ko ang mga bangkay ng 2 magnanakaw. Naliligo sa dugo habang nilalantakan ng aswang ang kanilang puso at atay. Muling humarap sa akin ang aswang at nagpakilala siya bilang si Adam. Nagtapat siya at sinabing nagtungo siya sa aming bahay noong marinig niyang may gustong magnakaw. Inamin niya sa akin na nabibilang siya sa angkan ng malalakas na gabunan, pero hindi siya masama tulad ng iniisip ko. At kaya lamang siya nagbagong anyo bilang gabunan ay para mailigtas ako sa mga magnanakaw. Nagpasalamat naman ako sa ginawa niyang pagtulong sa akin. Nabanggit niya na siya na ang bahalang kumuha ng mga bangkay ng magnanakaw upang hindi ako mapaghinalaang pumatay sa kanila. Basta isuplong ko na lamang ang natitirang buhay na magnanakaw dahil nakatitiyak siyang pagdidiinan nito na nakakita ito ng mga aswang. Pumayag naman ako sa sinabi sa akin ni Adam. Alam ko na isa iyong epektibong paraan upang mailigtas ko siya sa kung sino pang mga ibang tao nga makakita sa kanya at mapoprotektahan ko rin ang sarili ko sa posibleng maging resulta ng pangyayari. Hindi ako makapagsalita noong mapansin ko na tumayo si Adam at tumanda siya palabas sa aming bahay. Hinila niya palabas ng bahay ang 2 bangkay at pagkatapos ay sumulyap sa akin. Nagpasalamat ako at tinugon naman niya iyon. Marami pa akong gustong sabihin sa kanya ngunit bigla na lang siyang naglahong parang bula hanggang sa hindi ko na siya natanaw. Parang may bahagi sa puso ko ang biglang nasaktan ngunit hindi ko na iyon binigyan ng pansin. Inabutan naman ako ng 2 pang magnanakaw na nakatanaw sa kalangitan. Akmanan silang tatakas noon nang lumikha ako ng ingay at kasabay noon ay tumila ang malakas na ulan at nagkaroon na din ng kuryente sa bawat kabahayan. Nagising ang ilan naming mga kapitbahay at mabilis silang rumisponde.
kung kaya't hindi nakatakas ang dalawa pang natitirang magnanakaw. Wala na silang panahon para makatakas. Tumawag ako sa telepono at inaresto ng mga pulis ang magnanakaw. Nagising na din ang aking mga magulang at mukhang na biktima sila ng mga magnanakaw. Napakalalim ng kanilang mga tulog at sa palagay nila ay pinaamoy sila ng pampatulog ng mga magnanakaw kaya mahimbing silang nakatulog. Isinalaysay naman ng dalawang magnanakaw na nakaengkwentro sila ng aswang pero hindi naniwala ang mga pulis at nagsabi na baka nag-iimbento lamang ito ng kwento upang makatakas sa kanyang kasalanan. Napansin ng mga magulang ko ang sariwang dugo sa tagiliran ng lagayan ng mga halaman. Umisip ako ng kwento at nabanggit ko na nasaksak ko ang dalawa sa mga magnanakaw, subalit mabilis na nakatakas at hindi ko naabutan. Pero nakatitiyak ako na hindi sila magtatagal dahil sa natamo nilang malalim na sugat sa katawan. Dinala sa presinto ang dalawang magnanakaw pagkatapos kong makapagbigay ng statement sa mga pulis. Kinabukasan dumungaw muli ako sa bintana at hindi ko pa nakita ang presensya ni Adam. Bagamat isa siyang gabunan ay hindi ako natakot dahil malaking tulong ang nagawa niya para mailigtas ang buhay ko. At habang buhay kong tatanawin yon bilang utang na loob. Lumipas ang 1 linggo at nakabalik na ako sa trabaho. Tinapos ko ang mga tambak kong gawain at namiss ko rin ang aking mga katrabaho. Matagal kami nagkwentuhan, lumabas at gumala noong araw ng aming mga day off. At pilit kong kinalimutan kahit saglit lang ang alaala ko kay Adam. Bumalik ako sa ordinary kong buhay at muli akong nangarap para sa aking sarili. Minsan kami nagliwaliw ng mga katrabaho ko. Kumain kami sa isang restaurant at naitanong ni Serena kung may balak pa akong magmahal muli. Nabanggit ko sa kanya noong mga panahong nakalive ako meron akong nakilalang maginoo at gwapong lalaki na hindi ko akalaing magpapatibok sa aking puso. Biglang nabuhayan ang mga kaibigan ko at kung ano-anong pinagtatanong sa akin. Kita ko na puno sila ng kuryosidad pero hindi ko ipinagtapat sa kanila na gabunan si Adam. Nagsalita si Serena at sinabing gumawa ko ng paraan upang magkita ulit kami ni Adam at baka daw ito ang lalaking nakatadhana sa akin. Huwag ko na daw sayangin ang mga pagkakataon dahil sa ikalawang pagkakataon ay umibig ako at mukhang nakamove on ako sa pagkamatay ng aking asawa. Napaisip ako dahil hindi ko alam kung saan ko matatagpuan si Adam kahit gusto ko pa siyang hanapin. Akala ko malakas ako at mawawala sa mga alaala ko si Adam. Subalit lalo na pala akong nangungulila sa kanya, lalo pat matagal ko na siyang hindi nakikita at nakakasama. May mga gabi na nagdarasal ako at humihingi ng kahilingan sa Diyos na sana magkita kami muli ni Adam at sana hindi pa huli ang lahat para sa aming dalawa. Sigurado na ako sa nararamdaman ko sa kanya at wala na akong iibigin pang iba. Dumating ang day off ko at bumisita ako sa puntod ng asawa ko. Humingi ako ng tawad sa kanya at sinabing iyon na marahil ang tamang panahon na magmahal ako at nagbukas ng puso para sa ibang lalaki. Isang araw, naisipan ko na maglakad-lakad sa daan patungo sa aming bahay. Sumagi sa isip ko si Adam, kaya naitinong ko sa ilang kapitbahay kung may kakilala silang ganoong binata sa hilerang kanilang kabahayan. Umiling-iling naman ang mga ginang. Napagtatanungan ko, wala daw silang nakikilalang binata na nakatira sa lugar na iyon. Kaya naisip ko na marahil nagsisinungaling sa akin si Adam nung una pa lang na nakilala namin ng isa't isa. Hindi siya residente sa aming bayan at marahil ay nagmula siya sa ibang lugar. May mga panahon na naiisip ko siya at kung minsan ay may nabubuong ideya na kung hindi sana siya aswang at nabigyan lamang sana kami ng pagkakataong magkasama at magkakilala pa ng mas matagal, ay may pag-asa na mahulog ang kalooban namin at maging magkasintahan kaming dalawa. Gwapo at macho si Adam,
kaya maraming babae ang posibleng magkagusto at mahumaling sa kanya. Bukod pa doon ay maginoo at mabait siya kahit sa isa siyang gabunan. Walang maghihinalang isa siyang aswang hanggat hindi siya nagbabagong anyo. Pinaglalabanan ko man ang damdamin ko, subalit pilit na sumasagi sa aking isip si Adam. Namimiss ko siya sa araw-araw at wala kong ibang lalaking tinanggap na manliligaw kahit na meron namang inirereto sa akin ang mga katrabaho ko. Nagpursigi ako sa pagtatrabaho hanggang sa napromote ako at tumaas ang posisyon sa opisina. Malaking biyaya iyon sa aking pag-unlad. Nagdiwang kami magkakatrabaho, gayon din ang mga magulang ko sa aming bahay. Pero hindi pa rin buo ang aking kasiyahan dahil hindi ko pa rin makalimutan si Adam. Ngunit sadyang hanggang doon na lang yata ang ibinigay na pagkakataon para sa aming dalawa. Totoo nga palang may mga taong pinagtagpo pero hindi para sa isa't isa. Iyon ang masaklap na katotohanan na tinanggap ko sa aking puso. Pero may pagkakataon pa rin. Napapadungaw ako sa bintana sa may sala tuwing sumasapit ang malakas na buhos na ulan tuwing tag-ulan. At nasurpresa ako nga. Nakita ko si Adam na nakatayo sa may kabilang daan, nakatanaw sa akin. Ngunit sa tuwing kumikisap ako, naglalaho na lamang siyang parang bula. At tila isang guni-guni lang ang lahat. Nasanay na ako sa ganoong pagkakataon hanggang sa tumigil na ako sa paniniwalang magkikita pa kaming muli. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Merong isang binata ang nag-apply sa amin ng trabaho at kaagad din siyang natanggap at nakapagsimula sa pagtatrabaho bilang clerk. Nagulat ako noong malaman na bumalik si Adam. Hindi ko akalaing magkikita pa kami sa ikalawang pagkakataon. Naging malapit kami sa isa't isa pero wala kong naikwento sa mga katrabaho namin ukol sa kanyang pagkatao. Nanatili iyong isang lihim hanggang sa dumating ang pagkakataon na magkausap kami ng masinsinan. Nabanggit niya sa akin na matagal na panahon siyang lumayo para maging karapat-dapat sa aking paningin. Sa katunayan ay isa siyang dayo sa aming lugar. At nagsinungaling siya na meron siyang kamag-anak sa aming lugar. Isa siyang gabunan pero hindi talaga siya madalas kumain ng mga laman loob ng mga tao at mga mababangis na hayop o di kaya mga alagang hayop ang kanyang paboritong kainin. Nakatapos naman pala siya ng kolehiyo. Nakapag-aral siya dahil may kaya ang kanyang pamilya na may lahing Kastila. Isa rin iyon sa rason kaya natanggap siya sa aming trabaho dahil meron siyang kaalaman sa aming mga gawain. Ipaniliwanag niyang matagal siyang nawala dahil nagtungo siya sa malayong probinsya upang magpagamot sa isang magaling at batikang albularyo upang maging isa siyang ganap na tao. Nakarating siya sa probinsya ng Diaz at doon ay may natagpuan siyang magaling na albularyo. Isang gabi ay inabangan niya itong dumaan upang makausap niya at makipag-usap upang gamutin siya nito. Kaso may nakaengkwentro itong mga aswang kaya naman tinulungan niya itong makalaban. Marunong sa pakikipaglaban sa aswang ang albularyo. Ginawa din ni Adam ang makakaya upang mapatay ang mga aswang. Nagtagumpay silang dalawa at nagpasalamat sa kanya ang albularyo. At bilang pasasalamat ay nag-usa siyang gamutin ito at gamitin ang kaalaman upang mabawasan ang pagiging gabunan nito. Umabot sa punto na kamuntik na siyang mamatay sa proseso. Matagal ang gamutan pero ang nagpapalakas sa kanya at nagbibigay ng panibagong inspirasyon ay walang iba kung hindi ako. Ako daw ang nagpatibok sa kanyang puso kaya kahit kamatayan ay sinuong niya para lang maging ganap na ordinaryong tao. Nasurpresa ako nang malaman na meron pala siyang pagtingin sa akin. Ipinagtapat ko sa kanya na matagal ko na din siyang hinihintay dahil napamahal na din siya sa akin. Masaya ako na parehas pala kami ng nararamdaman. Niligawan niya ako at humarap siya sa aking mga magulang. Nakisama siya pati sa mga kamag-anak ko. Pinatunayan niya ang kanyang sarili at naging magkatuwang kami sa mga trabaho sa opisina.
botong-boto din kay Adam ang mga kaibigan ko. At alam nila na ito na marahil ang sagot sa mga panalangin ko sa Diyos. Masaya sila para sa amin at question pa nila na madaliin ko na ang pagsagot dito dahil medyo matagal-tagal na rin siyang nanliligaw sa akin. Huwag ko na daw itong paghintayin at baka makahanap pa ito ng iba. Nakita nila na mabait at totoo ang pagmamahal niya sa akin, kaya parati nila akong kinukulit na maging magkasintahan na daw kami at hindi nagtagal, naging magkasintahan nga kaming dalawa. Tuluyan na siyang naging tao at nakapamuhay ng normal. Wala nang makapagtangkang makipag-date o maligaw sa akin. Sapat na si Adam sa buhay at pag-ibig ko. Hinding-hindi ko nabanggit sa aking magulang ang tungkol sa tunay na katauhan ni Adam. Hindi na mahalaga kung ano nga nakaraan niya. Isinama ko siya sa simbahan at natutunan niyang manalig sa Diyos. Hindi nagtagal at napuspos kami ng biyaya matapos naming makapagpakasala hanggang sa nagkaroon ako ng mga anak. Naging malaki ang paghanga ko sa kanya at sa dinami-dami pa ng nagustuhan kong lalaki yung pang dating aswang. Pero hindi ko pinagsisisihan na napangasawa ko siya dahil talagang malaki ang naidulot niya sa buhay ko. Sa tuwing umuulan, muling nagbabalik ang mga alaala ko kung papaano kami nagkakilala at nabuo ang aming pagmamahalan. Sa ngayon ay malakas pa rin ang aming pangangatawan at matibay ang tuhod naming nag-aalaga ng mga apo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana inagustuhan ninyo ang paglalahad ko ng aking karanasan. Hangad ko po na nagsilbing inspirasyon, lalo na sa mga gustong magmahal muli at makatagpo ng taong magmamahal sa kanila ng totoo.